Oh, eto kasi nangyayari, oh, sisihan kayo ng sisihan. Oh, sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Kaya yan, nagkakagulo-gulo na sila. Oh. Matindi ho ang nakikita nating bangayan among two masasabi nating branches of government. Although hindi kasama yung Senate, pero magkaibang branch ho ito eh. Ang executive branch na kung saan si Marcos ang si Marcos ba namumuno? Ewan ko, hindi ako sure. Si BBM ba? Hindi ako sure. O, basta. Ang namumuno ay di umano, allegedly. Allegedly talaga, no? Si BBM. Pero ewan natin, yeah? Malay natin kung talagang siya ba namumuno. O, pero gayon pa man, itong kanyang pinamumuno ang executive branch, through his executive secretary, abay nag-issue ng isang malupit na statement na tila sinasabihan ng House of Representatives. Kasi itong House of Representatives ay unti-unti nang lumulubog ang barko nila. Unti-unti na po silang nabubuking. Ito nga recently na ginawa nila doon sa pag-chop-chop. Diba kung maalala ninyo, diniscuss natin yung kay BP Sara Duterte. Pero iba pa yung kay Ungab. Yung sinasabi ngayon ni Ungab na mga parang budget na supposedly ay para sa pangkalahatan o national ay ginawa, ay dinistribute sa mga maliliit na distrito, chinap-chap. Alam mo, delicate siyang chap-chap eh. Ito, walang biro ito. Nasubukan nyo ng umorder ng crispy pata? Ha? O di kaya isang buong litsong manok? Di ba? Tatanong sa inyo. Minsan ng waiter, tatanong sa inyo, Sir, ma'am, ipapachap na po ba namin? Gago! Pag sumagot ka ng siyempre, mas maganda yun, nakachap na para diretso kain na lang. Pero delicate yun. Oo, bakit kanyo? Pag chinap, may konting mababawas doon. Mabilis, minsan yung nagchachap na chef, mabilis yung kamay nun, tak, 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 subay subo, gano'n. No? O hindi subo, pitik ng gano'n. Pak, chak, chak, pitik ng gano'n eh. Bakit to? Kasi pag chinap-chap, hindi na halata. Tama, mali. Di ba? Pag chinap-chap mo, hindi na halata kung mababawasan o hindi. Tila ganun ata nangyari sa budget ng ating bayan. Kasi sinasabi nga ni Ungab, abay, chinap-chap yung budget. Di ba? At yung pondo na nanggagaling sa tulong sa ibang bansa, tila chinap-chap, ginawang zero yung budget, tapos inilagay na lang sa mga district project. Naku po. Sino ba sa Congress natin ng mukhang chef? Alam nyo na kung sino. Hindi ko na kailangan ispellingin. Mukhang alam nyo na kung sino yung chef sa Congress. Grabe ka naman. Para mo naman pinatatamaan si Ninong Ray niyan. Hindi, kasi alam mo, ewan natin pero pagka, ewan ko sa Pilipinas parang standard pagka chef ka medyo malusog ka eh. Ninong Ray, biro lang ha. Hindi, kasi alam mo, masarap lang talaga magluto daw si Ninong Ray at kaya masarap din ang kain. No? Parang ganun din ata yung chef ng Congress di ba? Sa sobrang daming napipitik o sa daming nabubulsa, abay lumalaki din. Gago! Sino kaya yon? The Who, itong tsumachap-chap ng pondo ng bayan natin. Ayan ang ating alamin. At dahil nga po, nabubuking na sila unti-unti. At dahil nga po sila po ay nabibisto na. Di ba? Ito na ngayon ang panahon para magtututuro. Yan.
Nagtuturo na sila ngayon. Kaya nga, si Executive Secretary, ayan, sumulat na. Statement of the Executive Secretary. The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain member of the House of Representatives. Umi-spin na daw kayo ngayon. Who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Gago! Ladies and gentlemen, nanggaling na po sa bibig ninyo, Mr. Executive Secretary, that there is corruption in the House of Representatives. Kaya nga alam mo yung style ni Marcos na paiyak-iyak. Tapos ako kasi, eto, sabi nga ni BP Sara Duterte, di ba? Gusto mo solusyonan to, malaman kagad yung investigasyon? Alam mo Marcos, alam mo BBM, kung sino ang punot dulo nito. Wag na tayo magpajikot-jikot dyan. Alam mo kung sino ang punot dulo ng korupsyon ng budget. As a matter of fact, nung panahon ni Pangulong Duterte, tinangka din yan. Kaya nga vinito niya yung budget noon eh. Kasi tinanggal niya yung mga insertion ng mga ulul na mga congressman natin. Dahil yung mga congressman natin na yan, anak na mga... Sila po talaga ang meron ng nature na mga magnanakaw. Huwag na po tayo magpaikot-ikot, Mr. President. Ngayon, ikaw ang may alam. Ang pinsan mo, ang leader ng Kamara. Don't tell me wala kang alam. Ano to? Wala ka na ba talagang alam sa buhay? Hindi, talaga bang isa kang inutil na presidente at wala ka nang alam? Diba? Alam mo nangyayari dyan. Pero bakit ayaw mo magpangalan? Alam mo kung sinong kumakalikot ng budget natin. Ayan na nga nanggaling na sa executive secretary mo for their own corruption. Attempting to shift the blame for their own corruption. Ibig sabihin meron talagang corruption sa kanila. At ngayon, itinuturo sa inyo. Ikaw naman, para kang inutil na presidente, nakatanga, nakanganga. Executive secretary mo na nagsasalita, ang ikaw, may pa-t-shirt ka ba sa next vlog mo? Ang drama-drama mo. Uulitin ko, wala kaming pakialam sa emosyon mo, wala kaming pakialam dyan sa drama mo. Ang gusto namin solusyon, pangalanan mo kung sino ang nagnanakaw ng pera namin. Alam namin mahirap makulong agad-agad dyan. Siyempre may due process. Pero at least man lang, pangalanan mo na. Ang problema, takot ka. Yan ang totoo. Ang problema, mahina kang nilalang. Wala kang... buntik ako na sabihin bayag, pero ayoko sabihin yun. Hindi maganda. Yan ang totoo. Wala kang... ayoko talaga sabihin yung bayag na yan. Mapangit, di magandang pakinggan. Alam mo naman kung sino eh. Nagmamaang-maangang ka pa dyan. Diba? Sabi nga dito, second paragraph, the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigation into anomalies will be futile if the source of corruption remain unchecked. Kita mo na? Sinong sinasabi ditong source of corruption? Speaker, sumagot ka! Saldico, sumagot ka! Bakit sila? Kasi nga, remember, yung committee ng APRO, yung appropriation na pinamumunuan ni Zaldico at si Speaker bilang head ng Kamara, sila po ang nakakaalam niyan. Sila po ang
nagde-determine ng mga budget dyan. Kailangan nilang sagutin yan. Hindi ko sinasabing sila yung corrupt. Ang sinasabi lang natin, since kayo yung leader ng APRO, ikaw nakakaalam kung saan ang mga budget. O, ikaw speaker, since ikaw ang leader ng Kamara. Di ba? So, dapat ikaw ang, sabi nga dito and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. Again, maaari sabihin ba, hindi na naman si Zaldico ang head ng APRO. Tama naman. Hindi na siya ngayon. Di ba? Bakit? Nagbitiw daw siya dati. Oh, tama naman yun. But ang problema, nagsimula nung panahon na siya ang chairperson ng committee na yan. So dapat sagutin niya yung mga problema niyang budget niyang nakaraan. Ang problema, wala na siya. Nasa Amerika na. Mukhang di na. Naku, patay tayo dyan. All our investigation into the anomalies will be futile if the source of corruption remains unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first! Ayan Napakalinaw niyan. Pasigaw yan. Bakit? All caps. Tapos meron pang exclamation. Clean your house first! Ganon. Diba? People of the house. Yan po ay napaka-obvious na po. Diba? Sana lang. Talaga hong sana lang po. Sa akin imbestigahan. Kasi ang problema ngayon, naku, ayan. Sorry, mukhang nawala tayo. Ang problema po kasi mga kababayan, ayaw imbestigahan. Ayaw kasi, di ba, kita nyo naman nung tinatanong, dapat bang imbitahan si Magalong dito? Ayaw. Dapat imbitahan si Zaldico since siya ang makakasagot patungkol po doon sa paglagay ng budget according to Tiangco sa iba't ibang distrito. Ayaw din. Kaya isang kalokohan, isang katarantaduhan yung investigasyon na nagaganap sa Kamara ngayon. Kalokohan yan. Wala kayong makukuha dyan. Ididiin lang nila dyan. Sabi nga ni Tiangco, di ba, tinanong siya, ano para saan pa investigasyon? Wala lang. Ididiin lang dyan yung kalaban nila sa politika. Gago! Kaya nga, di ba, ngayon pinalalabas, sino may kasalanan? Si Escudero. Sino pinalalabas? Si Bongo. Si Bato. Tang-inan yan, yung korupsyon naggagaling sa Kamara, yung pag-aalat ng mga budget dyan naggagaling, tapos ang sisisihin nyo yung mga senador, abay mga... Ayoko na lang magsalita pero alam mo ako, galit na ako Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, yung mga investigasyon, kahit nga sa Senado, medyo napuprostrate na ako dyan sa investigasyon na yan. Sana naman sa Lunes, may pangalan ng banggitin. Kasi kahit sa Senado, ang pinupuntirya puro kontraktor, puro DPWH. Alam mo, tanungin nyo taong bayan. Hindi, ako kayong mga senador, kayong mga congressman, tanungin nyo taong bayan. Alam mo, isasagot sa inyo, wala namang mangyayari dyan. Panay yung investigasyon, wala namang kwenta yung investigasyon na yan, wala namang makukulong dyan. Tanungin nyo sila. Alam nila na merong problema sa gobyerno. Pero sino pinupuntirya? Yung mga kontraktor? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sinasabi nga namin Ang problema na yan, parang ahas yan. Hindi pwedeng buntot lang ang putulin mo dyan. Tutuklawin ka pa rin yan. Hindi rin pwede yung katawan lang. Makakatuklaw pa rin yan. Ang pugutan ninyo, yung ulo, yung saksakin ninyo, di kaya yung tanggalin ninyo,
ay yung ulo. Kaya alam nyo, ladies and gentlemen, sa kasaysayan ng Pilipinas, nakakahiya, pero katotohanan ho ito. Pumunta ho kayo ng ibang bansa. Hindi ho zero corruption sa ibang bansa. Baka akala ninyo zero corruption sa ibang bansa. Hindi, may corruption din doon. Kaya lang, yung corruption nila doon, pag ikukumpara sa corruption natin, wala, baliwala. Ayan ba corruption nyo? Matatawa ka na lang, baliwala. Yan ang tingnan ninyo. Kaya parang ang linis-linis, parang ang ayos-ayos ng gobyerno nila, parang ang ganda-ganda. Pero may corruption din sila. Yan ang lagi nyo pagkakatandaan. Ngayon, ito lang ang problema sa atin. Sa atin, sagad. Sagad sa korupsyon. Ultimong yung mga supposeding magsasaayos ay napaka-corrupt. Yung dapat sisihin, nagsisisihan. Hindi, sa totoo lang isang malaking katarantaduhan na po yung nangyayari sa bayan natin eh. Ladies and gentlemen, people of the earth, especially the Filipinos around the world and itong sa ating bayan, tinatarantado na tayo ng gobyerno. Parang wala na tayong kakampi. Honestly, ako napuprostrate na ako eh. Parang wala na tayong kakampi. Ang talagang nakakakita na lang ng katotohanan, sorry to say ay yung mga netizen, mga social media vlogger, sila na lang po yung nakakakita ng katotohanan. Bakit to? Frustrating yung hearing, wala nang kwenta. Wala kaming pakialam kung magnakaw yung si Diskaya. I mean, alimbawa lang totoo yung sinasabi ninyo, magnanakaw yan si Diskaya, o di kaya yung iba pang mga kontraktor, hindi yan ang pakialam namin. Tangina, wala naman nanakawin yan kung wala magpapanakaw. Tandaan nyo yan. Walang mananakaw yan kung walang magpapanakaw sa kanila. Kung hindi papayagan nung security guard. Hindi, ito walang biro Halimbawa lamang sa isang opisina, may magnanakaw. Pero may security guard. Kung hindi pipigilan ng security guard, yung magnanakaw, wala mangyayari. Ito pa masama, yung may mismong nasa management ang nagbigay doon sa magnanakaw. Ang importante lang, may party sila. Tanungin kita, paano mahuhuli yun? Paano matitigil yung pagnanakaw sa isang opisina kung yung mismong management ang nagpapanakaw? Kahit tanggalin mo lahat, iban mo lahat ng kontraktor ngayon. Ngayon lang yan, hindi mo nabunot ang tunay na problema ng bayan natin. Kahit palitan mo yung gwardiya bilang DPWH, kahit palitan mo sekretary niyan, palitan mo lahat yan. Kung yun nasa management, ang nagpapanakaw at nagbibigay, ito palitan nyo yung, palitan nyo yan, pero panakaw natin ulit ito. Kung yung management mismo nag-aabot sa magnanakaw, paano? Ayan hindi po ako nagsasabi niya na ultimong yung executive secretary. Nagsasabi na. Diba? Pambihira kayo. Kung hindi nyo pa rin yan nakikita, ewan ko na lang sa inyo. Pasensya na mga senador. Galaw-galaw naman. Magalong. Galaw-galaw din. I know it's really hard for you to do it kasi you're a mayor, it will look political. Pero since dumaldal ka na rin naman, i-all out mo na. Huwag mo nang antayin. Paano kung hindi ka imbitahan? Paano kung hindi ka bagsalitain? Diba? Halimbawa lang naman. I know. Ako may hope pa kahit papaano, mga ganito kaliit. May hope pa ako sa Senado kahit papaano. Kaya lang kasi hindi ko magets Alam naman ng mga senador, especially yung chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya kung sino talaga
Galing siya dun eh. Alam naman niya, hindi ko maintindihan bakit basta. Ang tagal. Inip na po kami. Pasensya na po Senator Marcoleta. Hindi po kita inaaway, hindi po kita, ako po ay believe sa inyo. Ako po ay may tiwala sa inyo. Ako'y nagsasalita lamang dahil yan po ang naririnig ko sa mga netizen. Yan po ang damdamin ng netizen na akin lamang pong itong inilalabas. Isinisigaw. Kami po kasing mga vlogger, kami po ay para kaming megaphone. Alam niyo yung megaphone? Yung tatak ng cellphone ni Sharon Cuneta? Ano ikaw pala yun. Hindi, para po kaming megaphone. Ano ibig sabihin po? Kami yung megaphone, yung, di ba, yung ganito, parang yung torotot, yung ganon. Halimbawa, ito yung megaphone, di ba? Electric pan to eh. Pag itinapat mo yung bunganga mo dyan, kung ano yung sabihin mo, malakas. Lalakas, di ba? Kami, ganun ito, parang kami itong megaphone. Halimbawa, kung megaphone ito. May nagsasalita yung mga netizen. Frustrated netizen. Kami lang po ito. Taga-sigaw lamang. Taga-sigaw lang. Ako po, ang dami ko na nakakausap. Alam mo, sagot nila, parate. Banat ba? Ano na, kamusta na? Parang wala namang mangyayari dyan sa mga investigasyon na yan. Wala naman nakukulong. Sabi ko nga, kung yung bilyon-bilyon na ninakaw dito sa flood control project, na sana, wala naman nangyari. Ibig sabihin, walang tinayo. Kung sana inilagay na lang sa yung plano ni Bongo na magkaroon ng mga ospital, mga super health center, mga ganon, sa bawat barangay. Kahit pa paano malaki matutulong nung bilyon-bilyon na yon. At may mga maliligtas na buhay doon. Kaya nga, literally, yung mga tarantadong magnanakaw ng mga congressman natin, they are killer and murderer. Murderer po sila. Dahil yung ninakaw nila, sana nakapagligtas ng may mga sakit na mga kababayan natin. And yet, because gusto lang nila makabili ng Gucci, gusto lang nila makabili ng Hermes. Hindi ko alam kung ba't gusto nila magka-herpes eh. Ay, Hermes pala. Para makabili ng patik-patik na yan, makabili ng Rolex. Bawat bili nyo yan, bawat bili nyo na mga kakapritsyohan nyo sa buhay, meron kayong pinapatay ng mga kababayan natin. Na sana ginamit para sa pangpapagamot nila. Ang ginawa mo, kinuha mo. Binulsa mo, animal ka. Tarantado kang putang. Hindi, walang biro. Ako, sa totoo lang, kung ako lang ang masusunod, tanggalan na ng budget yung putang inang DPWH na yan. Wala naman kwenta yan eh. Oo, tanggalan na lang ng budget yan. Tapos bigyan na lang yung mga local government. Tanginan nyo kayo magpaayos sa mga karsada nyo ha. Pag lumubog yan, problema kayo. Hindi ako ha. Para alam natin kung sino sisisihin natin. Ang problema, DPWH. Sino sisisihin natin doon? Wala na. Pagpapagawa ng karsada, turuan lang yan, turuan yan ng local government. Totoo. Bakit di mo ibigay sa local government yan? Para yung mga constituent nila, pag nakikita nila lumulubog yung lugar nila, lusubin nyo yung bahay ng mayor. Hindi, kaya nga alam mo, may punto talaga yung matagal na rin itong gusto ni PRRD noon yung federal form of government. Bakit? Isa yan sa isa yan sa masusolusyonan eh. Kasi yung budget, instead na napupunta sa national, yung national na magbibigay sa local, baligtad. Yung local na magbibigay sa national. Bibigyan lang niya ng porsyento yung national. So mas malaki yung kinikita, mas malaki mapupunta dun sa local. Which is, sisisihin ng mga tao, kunwari nakatira ka sa Makati, pagka may nagkalubog-lubog dyan, sisihin nyo yung ninyo, mayor nyo, na tanim ng tanim. Hindi, alimbawa lang, di ba?